Ang traders daw po kasi wala pang paramdam sa kanila ang DA. Sa inyo po ba, Attorney Bong, meron na? Wala akong patawag sa amin. Bagamat kami ho sa obra, bilang miyembro ho kami ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, may paminsan-minsan napapatawag ho kami ni Sekretary. Ang pagkaunawa ko ho sa Pangulo namin, si Danny Fausto, may ini-schedule pong pulo ngayong Abril after Holy Week. Po, after Holy Week na. Pero simula po nung pumutok yung gera dun sa Middle East, wala pang ugnayan sa DA? Ay, wala pa ho. Oo. At may napag-uusapan na rin po ba? So hindi pa tayo sigurado kung kayo, ang farmers kasi for sure meron subsidy eh. Pero sa hanay po ng broilers, wala pang usapan kung mabibigyan po kayo ng subsidiya. Ang mas maganda ho niyan, kasi may pondo naman ho talaga para tulungan kami. Oo. Kaya may crisis o wala, yung tinatawag na Competitiveness Enhancement Measures Fund, mga mahigit 2 billion ho yan, nasa batas ho yan. Kasi may batas ho yung tinatawag na Republic Act 8800 na yung mga apektado ng importation, merong safeguard duties, naipon na ho yun eh. Yung huling datos ho na nakita namin, parang 2 to 2.5 billion yan. Dapat naka-earmark yan, available yan. Ang tingin ko, ako personal, ang kailangan bigyan ng atensyon dyan, tulungan yung mga nag-aalaga ng mga tandang at saka inahin para maging sisiw, yung breeders na tinatawag. Kasi pagka ganito, imported ho kasi yung mga breeders na yan, tulungan na ng medyo tumapang-tapang. Pagka ho kasi bumaksak ang presyo ng farm gate. Sunod-sunod na yan, babaksak ang presyo ng sisi, malulugi yung breeder. Pag yung breeder ho, component ng industriya ang tumigil, kahit meron kang patoka, wala ka ng mga alagaan na sisiw, ay talaga magkakaproblema. Ang matutuwa lang yan ay yung mga hindi namin kasunduhan halimbawa sa NEDA at yung mga katunggali namin na nasa importation, siyempre ho, ang normal naman na naririnig namin pagka may crisis, yung NEDA o DepEd ngayon, ay ang laging usap niyan ay bawasan yung taripa o tanggalin yung taripa para makinabang daw yung mamimili. Pero sa ngayon ho, napakarami ng imported. Napakamura ho ang nakapublish ng yun sa website ng BAI. Dumarating lang ng $1, $1.25, $1.07, whole chicken galing Brazil. Kahit lagyan ho niyo yan ng 40% tariff, talong-talo ho yung local. Kanya lang ho, hindi ho nararamdaman ng mamimili kasi kahit yung mismo yung MITA, yung si Jess Cham, inamin na ho yan dun sa Tariff Commission, walang impact ho yung imported sa consumer, sa retail prices. Dalawang beses yung binanggit, isa po doon sa Tariff Commission, isa sa isang panayam sa isang major newspaper. Kaya kami hanggang ngayon, hindi namin naiintindihan itong, lalo na itong DepEd at saka yung mga economic managers, na utak imported pa rin. Kaya sa halip na, halimbawa, yung pondong nasa batas dapat available na sa amin, hindi ho namin ma-access. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.